Ayan, hello guys, hello. Welcome back to Dona Rosa Vlog. So, ngayon guys, tayo ay gawa ng ating vlog. So, ano ba ang dapat kong sasabihin? So, wala kasi akong content. Kaya naisipan ko na mag-video, magkwento, paano yung buhay na buhay. Buhay ng may buhay. So, before we will start our vlog today, sana ba yung aking itatopic, hindi ko alam kung ano yung itatopic ko. Yeah. So, we will see. Now, dito sa amin is winter. Winter na, nagsusnow. Nagsusnow na ngayon dito sa bansa ng Russia. So, sa 13 years, no? Nagta 13 years na ako dito sa Russia. So, sa winter, parang normal na lang din kahit sa sobrang lamig. Yung aking experience sa 13 years, so yung pinakalamig is -30. Ayan, -30 yung aking na-experience. Alam mo, sa sobrang lamig guys, hindi rin tayo makahinga, no? Hindi tayo medyo mahirap tayo breath. Ayan, yun, kaya yung may mga sakit, alam mo, madami na rin mga kapwa na Pilipino na namatay. Dito nga lang, parang 3 days ago may namatay. Hindi ko alam kung saang lugar sa Pilipinas. So, mayroon siyang 2 anak. Ayun, early 40s ata yung edad niya, or 30s, o hindi pa nakaabot ng 40. So, yun lang, sabi kasi hindi daw siya makahinga. So, mag-isa lang siya sa apartment, and then nung bumalik na yung kanyang mga kasamahan, at nakita siya isang malamig na bangkay na. Ayun lang. Talagang ganun lang talaga ang buhay, Oh, so sad. Kagaya sa akin, yung nangyari din sa amin a month ago. Nag 1 month na kahapon, 12. So, November 12, my boss is passed away. So, nag 1 month na siya kahapon. So, very emotional ako, actually. Kasi, sa pamilya na ito ay dito na nakakasama ko talaga na sa isang bahay within 5 years, no? Pero sa family nila, nagsiserve na ako ng almost 12 years, magto 12 years na. 3 months, magto 3 months. 3 months na lang may na ako, magto 12 years na sa kanila. So, ang sakit lang isipin na yung buhay natin. Ayun, yung boss ko, wala namang sakit, pero bigla na lang din siya nawala sa amin, na hindi namin inaasahan. At lalo na ako, kasi lagi kong siyang nakakasama dito sa loob ng bahay, na wala lang din akong alam na ganun ang mangyari. So, napakasakit, diba, na
makita mo lang yung isang tao na wala ng buhay, ano, pag open mo ng door, nung na-open mo yung door, nakita mo lang nakahandusay na siya, ganon, na wala ng buhay. So, na-witness namin ng ano, ng dalawa kong alaga, tatlo kami, na ayun, nasa sahig na siya. So, wala ng buhay, ganon. So, sobrang sakit lang ang nangyari, no? Kasi biglaan lang. So, yung finifeed mo siya everyday, lagi mo siyang naririnig, lagi kanyang tinatawag na ganito ganyan. So, magsasabi siya na I'm home, I'm back. Ganon lang, ganon. Hindi mo ma-imagine, di ba? So, alam niyo guys, yung aking iba-vlog ngayon, yung ating content ay mayroon kasi akong kakilala na nagko-compose ng song, and then iba-background natin dito sa ating ating video, yung aking background song. So, ayan na guys, yung papayo ko lang sa naging base sa aking mga karanasan. Kung mayroon tayong depression, mayroon tayong anxiety, so please guys, wag natin hayaan, wag natin hayaan na kakainin tayo ng ating depression, wag nating hahayaan na kakainin tayo ng ating anxiety. So it's better na natin, ano ba tawag nito, yung kung mayroon tayong ka-close pamilya na pwede nating makausap, ma-open natin yung kung ano yung nasa loob natin, na everything, na ipalabas natin yung ating emotion, wag natin dibdibin lahat, wag. At saka dito, wag natin ilagay lagi dito, at saka hindi tayo magsi-self-pity na wala nang tao nagmamahal sa atin, hindi na tayo na-love ng pamilya natin. So we need to share kung ano man yung nasa loob natin, kasi sa 5 years na naging kasama ko yung aking boss, malimit na sinasabi niya, Rosie, I'm so tired being like this. I'm so tired of my family. I'm so tired of my kids. Ang sa akin naman, parang naisip ko lang at naramdaman ko na parang usual niya lang nasasabihin na tired siya, pero deep inside pala yun, dinidibdib niya lagi, at lagi siyang late na matulog, ganon. Tapos late din siya kumakain ba siya ng mga 12 o'clock, 1 o'clock, nagugutom siya, at parang yung immune system niya is parang nagsishaking. So she need to eat something na para malabanan niya yung so ayun na, ano na ba yung tawag doon. So ayun, sabi ko nga, 2 o'clock gumigising siya, or hindi pa ba siya natulog, kumakain siya. Kaya tinatanong ko siya na why you need to eat just like that, 12 midnight, or it's middle of the night, why? She said, my nervous system is shaking. Sabi niya ganun sa akin, nagugutom daw siya, kailangan niyang kumain. Sometimes naramdaman ko pag parang nagigising siya ng mga 4 o'clock din. Kung natutulog ba siya ng medyo maaga, 4 o'clock o 5 o'clock, nagigising siya, at saka
kumakain siya, ganun. So, in my whole life, hindi ko kasi naranasan ng ganun. Ano, kaya ayaw kong magkaroon ng ganyan. Kasi parang may dun din akong anxiety, pero medyo slight lang, slight. At hopefully, na hindi mag-deep. Kasi mahirap. At saka yung depression. Of course, sa mga buong buhay ko, sa buhay ko, kung iintindihin ko lang at nilalagay ko lagi sa dibdib ko at saka sa isip ko yung nangyari sa buhay ko, ngayon is I am 54 years old. Yeah. This coming January, I'm going to 55 years old. So, sa life ko, ang dami kong karanasan sa buhay, emotional. Super duper na grabe sa mental and emotional. Kung inilagay ko lang lagi sa isip ko at sa dibdib ko, ayan, siguro baka nabaliw ako or na-depress ako or something like this, like that. At one thing, nag-attempt din ako ng suicide before. Kaya dahil din sa depression. So thanks God. God is always. So guys, dito lang muna natin i-end yung ating kwentuhan. We will be continue part 2 next day or the next other day pag mayroon akong time na ma-share sa inyo lahat kung ano yung buhay mayroon ako dito sa abroad, dito sa bansa ng Russia. So I open my book to share kung ano man yung aking mga experience. At maybe the next topic natin yung naging malapit na ako mag-attempt ng suicide at that moment. So, ayun na lang guys. Sa hindi pa nakapag-subscribe ng ating channel, Donna Rosa Vlog, yes, subscribe. Yeah, hit the button and all the notification is yours. Pag mayroon tayong bagong upload ay mag-notify sa inyo. So every time na mag-upload ako ng video, kung ano mang video mayroon ako, kasi yung ating content guys, for my life here in bilang OFW, sometimes I will upload my kids in the Philippines, kung mayroon silang mga moment na magaganda, yun ang aking sinishare, especially sa birthday nila. Yun ang pinaka special sa akin, yung dalawa kong son na he's 10, Alexander is 10, and then Andre is 8. So guys, at saka yung aking work, especially my cooking. So ayan na guys, my cooking, travel, my pets, and then my kids in the Philippines. So it's guys, babu. God bless to everyone. See you in my next chapter. Yes, okay. Don't forget Donna Rosa Vlog. Subscribe.